Tad mong pangit. Dapat kayo ang mga unang kinain ng lupa. Kiyan kayo ng kiyan, forever 7 yan ang ilagay mo, forever 17 'pag meron pong gumaya niyan alam niyo na. Yan ba naman mahirap yung mga joke niyo na kailangan pa ipaliwanag. Kadiri yan. Ano na nga sabi ni ni Attorney Ferdinand Topacio, "Si Luistro, si De Lima ang papangit." Eto po, naku, nakita niyo na ba 'to, yung picture ni Risa Ontiveros? Nangingisda na po si Risa Ontiveros. Kawawa naman. Paepala na po sa 2028, paepala na. Yung isa nangingisda, yung isa po nagtatrabaho sa bus. Ngayon lang po ako nakakita na nagsusulat ng ballpen habang tumatakbo yung bus. Yan po, ang alam ko pong nakakagawa lang yan, mga konduktor. Pero yung konduktor po, may style po yung konduktor. Kasi ano yan yung gumagawa sila ng report nila. Nakaganyan po yung papel, maliit lang po. Tapos kung todo alalay, yung konduktor. Siya po parang normal lang Parang nasa opisina lang na humahawak ng ballpen. Hindi ka pwedeng magsulat ng ganyan. Yung konduktor nga, anong-ano, kita niyo po 'to, pigil na pigil po niya yan lahat, kontrolado niya, maliit lang po yung papel dapat. Kasi gagalaw. Si Leni Robredo, naka-sitting pretty, tapos may hawak na ballpen, hindi niyo po magagawa sa bus yan. Kaya nga yung konduktor nasanay, ganito po magsulat sa bus. Na kailangan niya po control niya po yung pero mga sinusulat niya ilang numero lang yun. Ilan yung tao sa bus, 1,065. Ganyan po. Kaya mga pautot niyo. Saan ka nakakita na nangingisda na salbabida? Ano ba yung tawag dun sa sinusuot na salbabida? Vest? Swimming vest? Ang gagaling niyo. Ito si Urdapia. Kuha ng interpretasyon sa Saligang Batas and Justice Committee ng XOR, sinunod nila si Boying. Hindi po si Dilima po yung author ng lintik na yan. Kawawang Kiyang, gamit na gamit ng dilawan. Yamas forever na bobo. Kung ako magulang ni Kian, magagalit ako sa mga yan. Sasabihin ko, tigilan nila ang paggamit sa anak ko. Sa propaganda nila. Di ko rin alam kung ba't di kumikibo ang pamilya ni Kian. Nalyamas na kaya niya si Risa, nagtatanong lang po. Alam ko yung meaning mo, hindi bastos yan. Nang nalyamas na ba niya si Risa? Na-impluensya niya na ba? Nakatigil habang umaandar ang bus. KB, nakapindot na. Life best, boss. Yun, life best. Naka-life best. Pucha, sila, mga naka-life best, si Risa tsaka yung mga tauhan niya. Yung mga kasama nila nangingisda, walang life vest. Hindi nyo man lang binigyan. Tanungan portion, late na naman ako. Ma'am Chrissy, stay safe po. Nagsalita na si former SC, Justice Tiam. Pahiya si Dilima Saba. May nagko-quote kay Justice Tiam Meron na ba? Meron na sinabi si Justice Tiam? Tignan nga natin. Sino ba yung nagko-quote kay Justice Tiam? Yung pala mali. Kinig lang, Boss Buds. Old-fashioned pala si Robredo, hindi uso yan ngayon. High-tech na ngayon kahit plane ticket. Pakita lang CP mo.
Malamang kasi talagang tigang na si Di po, iba-iba po attraction, eh. Ano po 'yan, eh, 'di ba ang kasabihan po natin, ah, opposite attracts, 'di ba? Ibig po sabihin si Rita Ontiveros kasi ano ano ba sa tingin niyo yung ano sa tingin niyo yung katangian ni Llamas? Malamang matalino siya. Kaya opposite attract, alam niyo na. Bakit yung mga babae gusto yung mga matatalino? Kasi may yung magkakagusto sa matalino, dalawa lang 'yan kasi matalino rin siya, kaya gusto niya matalino yung kapartner niya. Yung isa naman, kawalan. Hindi ka matalino kaya gusto mo matalino yung maging partner mo. Walang karapatan na mag-execute ng mini trial ang Justice Committee ng Lower House ng Kongreso. Ito ay hantarang paglabag sa sinasaad ng Saligang Batas ng Pilipinas. Common sense ba? Common sense. Paniwalang paniwala kasi sila kay Dilima kaya ganyan. Kuya Baz, dati si Joker Arroyo ang prosecutor sa impeachment. Ngayon, literal na jokers. Jokers na. Yan, tama. Si Luis Straw, mamumuyari yan. Karen Davila na hindi abogado, hindi na makapangatwiran eh. Hindi na nila alam kung paano nila pangangatwiranan. Alam niyo, tanong lang ng tao. Sabi nila, may numero sila. Sabi nila, sufficient in form, substance, and grounds. Sufficient na pala eh. Bakit hindi nyo pa dalhin sa Senado? Yun lang po ang numero unong tanong ng mga tao eh. Ang kahulugan po namin na sufficient, hindi na kayo maghagila pa ng ebidensya. Meron ng ebidensya. Ganun talaga eh. Nakapindot na, Boss Buds. Ganun talaga pag mga joker. Boss Buds, kaya nagustuhan ni Risa si Llamas kasi dilawan si Risa. Dilaw na dilaw ngipin ni Llamas. Nakikitawa ako, dilaw din ang ngipin ko eh. Tataguro kayo. Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga Isabela, mga taga Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan, sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si ng sabay noong nakaraang eleksyon, Nakakatuwa eh. No? tuwang-tuwa po kami. Ang hirap pong gawin nung ginagawa niya. Ang sakit sa lalamunan niya. Gusto ko bobo ang partner ko, Badong, parang hindi niya hanapin saan ko ginastos ang pera. Hindi. Dapat ang partner mo mayaman para talagang hindi naghanap. Kami mga taga Negros, 100% solid Duterte.
Yun na nga, eh, hindi po ba nag-aaksaya lang din sila ng panahon? Kahit na po ano yan sa mga yan, masama yung utak niyan, eh. Natirahin ng tirahin lang si VP Sara, eh. Kung ako kay Llamas, unahin ko na na ano, unahin ko na na i-promote yung aming kandidato. Correct, KB, dapat smart tayo pagdating sa kaperahan. Lorenzo, alam mo gusto ni Virus kasi kalbo, hindi problema ang shampoo. Si Jokno, literal na dilawan pati ngipin. Boss, nagpasa buy ka ba ng flower para kay Tidig sa dahig? Hindi eh. Meron bang ganun? Hindi ko alam yun eh. Ano yun? Kami mga taga Negros yan. LG. Solid Duterte kaming lahat ng mga OFW saan mang panig ng mundo. Correct. Ako, totoo yan. Kahit interview, ganyan magsalita si Atty. Respi. Eto, yung kanina, interview. Ganun magsalita. Dalawa pinarinig natin, di ba? Eto ngayon sa speech niya. Ganun pa rin magsalita. Speech saka interview. Punong-puno ng buhay eh. Nung unang mga ano namin, nag-guess-guess pa kami. Guess namin yan, ganyan. Eh. Alive ka. Eh. Kahit interview, ganyan magsalita. Talagang punong-puno siya ng life. Sayang, alam mo, tuma-timing ako ng gusto kong punta ng Davao. Hindi ko natunugan na araw ng Davao. Sana nakarating ako ron ng may ano, no? Meron pa bang activity diyan sa Davao na pwede? Kasi kung bumiyahe ng ano, Semana Santa, parang mahirap bumiyahe.